welcome sa aking YouTube channel, Unbearable Channel. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, subscribe na po kayo. O, diba? Parang mamiso lang to, no? At sa mga subscribers po namin na mga regular pong nanonood sa atin, maraming salamat po. Lalo na po sa mga tagahanga ng Ponin, o diba? Yung mga fans ni Kim Chiu, na alam ko ang sobra-sobra mga pang-invested sa mga bashing. Ang mga Maclis fans, ang Kathniel pa rin po, Catherine Bernardo, Daniel Padilla, ang Bea Alonso fans, Alden Richards, at napakarami. May Entrata, namimiss ko yung mga fans ni May. Pati na rin po yung mga KD Lex, hindi kayo nagpaparamdam sa akin. Talagang ganun, ano. This time, eto na, may nakuha po tayong update sa minsang pagtataray na matatawag ni Claudine Barreto nung naimbitahan nga po tayo at dumalo sa nakaraang 20th anniversary, wedding anniversary ni na Gladys Reyes at Christopher Rojas, ang Summer Rocks family, and ang 18th birthday naman ni Christoph na makakasama na ni Niyong sa Star Music o sa Star Pop. Habang rocker doon si Christoph, si Niyong naman rapper. Ay, tama ba? Rocker and rapper. Tama ang sinabi ko. Yes. Doon nga po, na-i-podcast ko na rin, na-i-post ko na rin. Actually, wala na pong edit, kaya humihingi rin po ako ng pasensya doon sa mga nanonood at talagang matyagang pinanonood yung mga unedited. Talagang very raw na pinopost ko po sa aking YouTube channel. Yung ayun nga pong insidente na kung saan nagsimula yung pagtataray ni Claudine Barreto kay Angelo De Leon nung binati niya nga ng happy wedding anniversary itong sina Gladys at Christopher, kaibigan niya. Tapos nung tinanong na siya ni Gladys tungkol dun sa upcoming project na noon pa pala nila pinaplano kasama si Judy Ann Santos, at nabanggit yung pangalan ni Angelo na sabi niya, ay sama na natin si Angelo, posibleng makasama. Talagang ang taray-taray talaga. Siguro napanood niyo na po yung pinost ko nung sinabi talaga ni Claudine, anong Angelo? Walang Angelo. Ganyan tayo lang. Ikaw, si Juday, si Judy Ann, tsaka ako. Abing ganun. So lahat po kami na nagbi-video that time, nagulat. Ako nasa pinakaharap ako katapat ko si Claudine at kumakaway-kaway sa akin. I love you pa sa akin. Pero ako nagtatanong, sabi ko, bakit? Anong issue? Gumaganon ako sa kanya. At sabi nga niya, nung mga time na pagkatapos niyang magpakawala ng mga ganong salita, salagang sinabi niya na, sige, ipapaliwanag ko sa inyo, ikukwento ko kung bakit. Pero hindi na ako nakapag-intay ng paliwanag kasi late na ang dami, kakain pa siya, nagpapapicture pa, ganyan-ganyan. Pauwi na rin ako kasi medyo late na siyang dumating. So, hanggang naglabasan na nga yung mga lumang issue pala sa kanila na 2015 pa di umano, tungkol sa naging reaksyon nung may nag-interview yata kay Julie na Magdangal that time, tapos parang nabanggit yung mga nakasabayan nila nung 90s, mga batang 90s sila nakasabayan nila sa career nila nung 90s na nagtatapat-tapatan talaga, GMA versus ABS, Claudine versus Angelo, ganyan-ganyan. Tapos parang nakapag-komento yata si Angelo na minasama or hindi maganda sa pandinig o sa panlasa ni Claudine, na dinamdam niya ng todo-todo hanggang sa panahon nito na hindi pa pala na-resolve, hindi na-settle. Si Angelo naman, with all due respect, na naging kaibigan din po namin. Ako, personal ko din siya naging malapit sa akin, especially nung mga time na alaga siya ng Viva, at saka talaga ni kaibigan at kapatid na Viana Forest, na naging manager niya. Talagang dead man lang siya. And bago pa nga naganap, sinasabi ng iba, kaya daw siguro maagang umalis si Angelo para hindi naabutan ni Claudine or Chuchu. And so may mga ganung chika, pero hindi na rin namin pinatulan yun kasi ang latest po nga naming nakuha is parang pinagpapasa Diyos na lang ni Angelo yung mga pangyayari, kasi sabi ng mga nakapalibot or mga kasama, mga kaibigan ni Angelo na hindi naman ang mananggaling kay Angelo to, pero sa grupo, sa kampo niya, sinasabi na mas mabuting na nga lang daw na napagtuunan ng pansin ni Angelo yung mga gawain niya bilang numero 1 konsehala sa Pasig City. Mas busy nga naman si Angelo sa mga ganung bagay, sa pagtulong sa kanya mga supporters, pagtulong sa mga constituents nila dyan sa Pasig, at sa pagpapalago ng kanyang bagong mundo, which is this time
politics na gusto niya ipakita na hindi lang siya isang magaling na aktres at hindi lang siya, alam mo, naging produkto nung naging young superstar ng mga panahon ng araw, kundi kumbaga na-elevate na rin niya yung kanyang sarili sa ano. Kaya nga natatandaan ko isa sa mga panayam ko diyan kay Angelo, no, nung tinatanong ko siya kung sino ang mga parang nagbigay ng inspirasyon sa kanya bukod sa pamilya niya at saka yung mga nakita niyang mga cause at mga programang gusto niyang gawin sa kanilang lugar. Sabi niya, isa sa pinakamalaking inspirasyon daw niya na nakita is yung kagaya daw ni Ate V. Yeah! Si Ate V kasi talagang kita mo, napakahusay, sikat na sikat, talagang star for all seasons. And yet, nang pumasok siya sa politika, niyakap din siya at minahal siya ng kanyang mga kababayan, ng kanyang mga ano. Kasi nga, yung trabaho niya, yung dedication niya, yung passion niya para magsilbi is nandoon. Kaya sabi ni Angelo, isa si Ate V, pero may mga binanggit pa rin siya mga ibang names, pero naalala ko lang kasi si Ate V kasi sabi niya, ang sarap daw kasing sundan ng mga ginagawa ng isang Vilma Santos na pagpasok sa politics ay, you know, may intriga man, may mga ganyan man, pero yung trabaho, pagmamahal sa pinagsisilbihang lugar, yun ang nakikita. Na ironically nga, alam naman natin, si Vilma, si Ate V, ay isa rin naman sa tinuturing na 'di ba, na advisor or talagang naging parang nanay-nanayan din ni Claudine bukod sa nagkasama sila sa pelikula. Talaga tinuturing ni Claudine na talagang ano niya yan, talagang yun nga advisor niya nga na in fact previously dito ngayong taon na to, naipit na naman nga itong si Claudine kasi 'di ba may mga pahayag siyang ginawa laban kay Raymart Santiago, bla 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 bla. And nakausap at na-quote pa nga si Ate V doon sa interview nila ni Luis Manzano sa vlog ni Luis na sinasabi parang pinayuhan siya ni Ate V na magdemanda, chuchu and so on and so forth, na kung saan na napunta ang kwento. Hanggang sinasabi nga nito ni Claudine na hindi na siya magsasalita. Never niya nang i-mention ang pangalan ni Raymart kasi nga may gag order na. So ang dami nagtataka mga netizens, mga nakakakilala sa kanila dati na kinukumpara yung mga naging buhay-buhay nila and everything. At maraming ang nagugulat sa parang, ano ba to si Claudine? Nagiging toxic na rin. Ano ba tong si Claudine? Siguro makapag-ingay lang kung ano-ano na lang sasabihin, kung sino-sinong babanggitin o aawayan. May mga ganon. So, itong kampo ni Angelo, tahimik lang sila kasi sabi naman ni Angelo, kung may magandang project, anytime naman, pwede siya bumalik sa television, pwede siya bumalik sa paggawa ng pelikula. But this time, talagang sa politics siya nakakonsentrate at hindi na niya pahahayaan pang na maapektuhan pa siya ng mga ganitong pangyayari sa show business. Habang si Claudine naman, alam natin nagbalik na siya sa television at in fact napakamatagumpay ng pagbabalik niya, with all due respect naman at in the fair or in the spirit of being fair here. Talaga namang nakita pa rin natin ang galing niya sa pag-arte doon sa Lovers and Liars ng teleserye niya sa GMA7 na naging matagumpay din naman at talagang nakita mo ang husay pa rin talaga niyang gumanap. May mga pagkakataon lang siguro na parang nagiging ginagawa ng normal ni Claudine Barreto yung pagbibigay ng mga pahayag, etc. etc. Kasi ako maraming pagkakataon, hindi lang ilan, maraming pagkakataon na naging close din naman ako kay Clau. Kaya lang yun nga, pagdating dito sa mga usaping personal na, medyo may distansya din ako kasi alam ko, nagbabago-bago siya ng statement, iba-iba siya ng sinasabi, etc. Kaya hindi ko na lang po masyadong pinapatulan. Yeah, that's the right word. Hindi naman pinalalaki, but pinapatulan pa kasi sabi nga niya, total ang issue na yan ay napag-usapan na may mga demanda sa korte, etc. May mga dinidinig ng kaso. Pabayaan na lang natin ng korte. But the thing is, as a person herself, pagdating sa mga personal niyang usapin, pag-ibig, etc., dead man na lang muna kami. Pero si Claudine po ay masarap din kausap, masarap din niyang kabanding, kabarkada. Pero pagdating nga sa mga ganun, dead man kami. Habang si Angelo naman, ganun din ang sasabihin ko, napaka matinong kausap, disenteng kausap, at saka, alam mo yun, marespeto din naman siya pagdating din naman sa mga intriga nila. Kasi nung 90s talaga, silang dalawa talaga yung pinagsasabong bukod pa sa nandiyan si Julina, nandiyan si Judy Ann Santos. Sila yung mga nagpang-abot-abot talaga na talagang nagsishare sila sa limelight talaga na after mga Sharon, Maricel, Snooki, sila na yung batch na pumasok na ano tawag natin doon na
ano doon, pinipredict doong mga time na yon na susunod sa mga yapak at sila yung mga young superstars na maituturing noong araw. Kaya lang, syempre, may mga nangyaring mga personal sa kanila, nabuntis si ganito, naanakan si ganito, na-involve si ganito sa ganyan. Kaya parang nag-iba-iba na rin yung landas, hindi nila masyadong na-sustain yung kanilang popularity at saka yung mga paggawa pa ng maraming projects sa movies man or sa television. But still, ang mga pangalan nila kahit sa panahon na to, ay hindi mo rin naman mamimenos kasi talaga namang there was a point sa kanilang career na talaga namang ando dun sila sa tuktok. Talaga namang yun na nga, naging mga batang superstar sila. So kung ano pa mangyayari sa mga susunod na pagkakataon, sinabi na ng company ni Angelo na hindi niya napalalakihin pa ito, hindi niya napapatulan pa. Habang parang si Claudine naman ay nahimasmasan kasi after that na nagputukan yung mga nag-viral yung mga video na yon, naglabas yung mga ganung balita. Parang na-realize din niya, ay parang off nga ako dito. Kasi nga tinawag pa nga siya ng iba na parang nabastos o binastos niya yung okasyon ni Gladys Reyes. But kay Gladys wala yun kina Gladys at Christopher kasi magkakaibigan nga po sila. At na-witness po namin yan through the years. O diba? Kasi nga, again, sa mga Gen Z na hindi ako kilala, panahon pa po ni Mary Walter. Naman yung ba ang Mary Walter? Ang mga panahon pa po ng Inday Badiday, andito na po ang inyong lingkod. Oo, hindi man ako maladalas na lumalabas sa camera, pero nandoon na po ako, doon po ako nagsimula noong 1986. Take note, EDSA. First EDSA Revolution Chuchu. Hanggang ngayon po, 2024 na. So bilangin nyo na kung gaano katagal na po yan. Kaya itong mga sinasabi ko, hindi po ito iniimbento lang. Hindi ito basta napulot lang or whatever. Pinag-uusapan ito at nagsasalita tayo ng may conviction, meron tayong sources, meron tayong mga emosyon na kasama dito kasi nakasama, nakilala, nakapanayam, nakatrabaho, at kilala po natin kahit papano itong mga pinag-uusapan nating celebrities dito sa Unbearable. Kaya maraming salamat, Dr. Jessica D ng Ideal Vision, ang linaw ng mata, pero mamaya makikita sa ibang pano, makikita ko nakasalamin. Dr. Jerry Casata ng Faces and Curves, Dr. Sheila Casata, mga kay Faces and Curves. Ano ba yan? Nabubulol ako. Mga ka-Faces and Curves family ko. And then, ang Gorgeous Smile ni Dr. Jess Solis, si Ma'am Ara, ang Marites University, ang mga sinusulatan ko mga tabloid, ang Bulgar, ang aking editor dyan na si Janice Navida, ang Hataw, ang aking editor dyan na si Marie Chris Valdez, of course, ano pa ba? Marami pang iba. Ang Betable Channel. Pati na rin po yung upcoming show ko po. Ang show ko po. Nakasama ko po si Chino Trinidad at si Ariel Kabatbat. Yan sa DZME. Tuwing Sunday po yan. 5 hanggang 4 ng hapon. Tuwing Sunday. Kaya kung nabibitin kayo dito, hindi ko marinig. 5 hanggang 4. 2 o'clock ng hapon. Sorry, 5 hanggang 4. Baliktad ako. 2 p.m. hanggang 4 p.m. Sorry, I stand corrected. Nagsasalita ako dito. Ang mga kapwa ko Vilmanians, mga Vilmates, diba? May mga committee tayo. Pati na rin po ang TVUP dyan sa Diliman. Maraming salamat sa inyo. Ano pa ba? Ang dami po na kasi. And then, ang mga kaibigan, ang mga kapanalig po natin dyan sa New York, New Jersey, kay Joy Young, kay Roger Esmer sa Connecticut, February 20 hanggang 29, nandiyan po ako. And then March 1 to March 15 sa Toronto, sa Mississauga, and sa Ottawa, sa Canada po naman. Diba? Ang saya lang. Kaya pasensya na po kayo. Maraming thank you sa inyo. Keep on subscribing at patuloy po ako nagpapasalamat sa inyo. Hindi ko naman po kayo maisa-isa, pero ako po tinatry ko kahit papano. May mga inquiries, may mga nagtatanong na sinasagot ko. Maliban na lang po dun sa medyo toxic na yung parang feeling nila itong vlog kong itong Unbettable Channel ay ginawa ko lang exclusive para sa ganitong celebrity. Hindi po. Para po ito sa lahat. And then again, tayo po ay nagbabalita, nagbibigay lang po tayo ng impormasyon, ng kaunting edukasyon na rin, at saka yung positibong emosyon para naman po ang showbiz pa rin ay umikot ng bonggang-bongga. Ang aking lingkod, ang inyong lingkod, Ambet Nabus po, nagpapasalamat.